speaking of the anti-corruption campaign, we have an update on the fact-finding body on top of the flood control probe. Mobile Journal Arles de los Santos now reports to us live from the headquarters of the ICI, or the Independent Commission for Infrastructure. Arles, what is the latest? Lord at Denise, ngayong araw nga ay isinampa na, pinasa ng Independent Commission for Infrastructure ang ika-4 nito na interim report at his recommendation sa Office of the Ombudsman, kung saan nasa 12 nga na mga opisyal ng DPWH ang pinakakasuhan at pinaimbestigahan ito kung posible nga ba ang naging mga paglabag nito. Kasama na dyan yung mga personalidad na nabanggit na natin noong nakaraan. Ayan, sila Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez at iba pang mga engineer ng First District Engineering Office. Pero kasama pa rin dyan ang dating DPWH Secretary na si Manuel Bonoan at ang mga undersecretary nito na si Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral. Kaugnay yan ng mahigit 95 million pesos na flood control project. Ang sinasabi doon ay construction at pagsasaayos lamang ng isa sa mga proyekto nito doon sa Bambang sa Bocaue, Bulacan. Pero nakita raw na walang nakitang istruktura doon sa lugar, kaya naman talagang maaari na mayroon daw silang nakita, sang-ayon na rin sa report na ibinigay ng COA na isa itong ghost flood control projects. Arles, meron akong hawak na sign dito. Ewan ko kung nakikita mo. Ayan, Oo. Kasi parang uso yata ngayon hawakan ng mga sign. Ayan, Arles. Nababasa mo ba ito? Arles de los Santos. Arles. Para saan daw yung hawak kanina? Ano raw bang ibig sabihin nun? O baka may coded message yun for someone else? Alam mo, Lord, isa yan sa mga pinaka naging interesting dito, sa interesante sa naging press conference, dahil for the first time since we started covering dito sa ICI, na nagtanggap ng question and answer parts, itong si ICI Chairperson Andres Reyes hinggil sa ipa-file nga na interim report, doon sa mga maanomalyang flood control project. So, ayon sa kanya, ang explanation nito, parang yung mga tao daw kasi in general ay minsan naiisip na lamang ang kanilang mga sarili at pagiging yung selfish nga daw and yung greed, at hindi na iniisip yung kapakanan ng ating mga kababayan. So, kagaya na lamang ng mga simpleng bagay na magpapaalala na magtutong makontento sa kanong meron nga lang tayo. But wala naman siyang malinaw na sinabi kung konektado nga ba ito o patungkol ang mga mensahe na ito doon sa mga nasasangkot sa flood control scandal ng pamahalaan. At hawak-hawak niya yan, Lord, the entire time matapos yung ipresenta ang interim report summary nito na ipapasa nga ngayong araw sa Ombudsman. Baka ibig sabihin yan, wag na kayo makulit doon sa live streaming. Oo, wag na. Basta magmahala na lang tayo lahat. Pero kanina, alam mo, kung hindi ako nagkakamali, parang may na-mention pa nga example ng mga Hermes bags. Pero Arles, maiba ako, 41 million pesos daw yung budget for ICI until the end of the year. Yan ba ay sapat na? And where will this go? At syempre, yung tanong, does ICI really have enough resources and manpower to sustain the investigation and even inspections on that multi-billion peso flood control fiasco? Sigit ko lang. At totoo ba na ngayon daw, since wala pang pumapasok na budget, from their own package daw ang gastos ng mga taga-ICI? Totoo ba? Tama ka dyan, Lord. Kinumpirma mismo ni ICI Executive Director Brian Hosaka na sa mga nagdaang linggo na nag-ooperate itong ICI ay nanggagaling lamang daw sa purely volunteerism or volunteer works, ang kanilang mga kasama dito. Meron silang 2 abogado, kung di tayo nagkakamali, at ilang mga media staff nila na nakipag-coordinate sa atin from time to time. At maging itong si Hosaka ay hindi pa raw nakatatanggap ng sahod o walang natatanggap na kahit anuman mula nang nagsimula ang investigasyon ng komisyon, kasama ito si Justice Andres Reyes. Kaya naman yung mahigit 41 million na budget nila ay makatutulong daw talaga sa pagpapabilis ng kanilang investigasyon na isinasagawa, dahil makakapag-hire na rin sila ng hindi bababa sa 172 na mga contractual personnels nito at contract of service. So yung mga personal daw to ay makatutulong doon sa kanilang sinasagawang investigasyon. Nandiyan na yung mga abogado at mga legal counsel na sisilip doon sa mga papel na natatanggap ng komisyon at sa mga case build-up na gagawin pa nito. Kayo naman abonado na nga, naghahanap pa kayo ng mga live stream live. Kung makademand kayo, Anyway, maraming salamat sa iyong ulat, ang ating Mobile Journal, Arles de los Santos, reporting to us live from the ICI headquarters in Taguig.